Bakit fretboard yung unahin bago mag-aral ng scale? Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional gitarista. Nagturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to. Lahat ng mga sinasabi ko, hindi. Marami sa atin, ako, kabilang na rin ako doon mga master, siyempre. Kaya ako naman sinasabi to is galing din naman ako doon sa part na yun na nag-struggle ako. Bakit, paano ba yan nangyari? Kasi pag nag-search tayo ng mga skill mga master sa internet, lalabas, halimbawa, major scale ng C. Meron din dito. Meron dito. Meron pa dito. Yan, dalawang octave. Naguguluhan tayo dyan kung saan ba yung tama dyan sa lahat ng skill na nakikita natin. Actually mga master, lahat ng skill na yun is tama. Lahat ng skill kahit saan dyan sa fretboard, basta't nasa nota ka, tama yung hinihit mo na nota, yun pa rin yun. Sample ko sa inyo mga master. Pag hindi mo aral kasi mga master ang fretboard, magi-stick ka lang dito sa shape na to. Ako ganun din dati. Ngayon every time na merong C, dito lang talaga ako kasi dito naman yung alam ko na skill ng C. Pag sa D, naiintindihan ko na pag C, pag sa D, yung pattern na to iusod ko lang. Ganun pala pwede yun. Kasi natatakot ako dito magpatakmo, magpataas ng aking scale kasi baka magsintonado ako. Isa sa dahilan yun kung bakit takot tayo dyan dati. Parang pakiramdam natin pag dito na part, ibang mundo na siya. Example mga master, gawin natin yung ating E major dito sa ating G string, A major, second fret. At dahil open string ito yung nut, yan din yan yung ating octave niyan sa 12th fret. So pagdating mo sa 12th fret, bibilang ka lang din ng dalawang frets. 1, 2. Yan na yung ating octave ng ating A major. Yan. So pag alam mo yung mga nota sa fretboard mo, hindi ka matatakot mag-explore. Yan. At hindi ka na magugulat bakit nagkakaroon ng mga scale dito sa ibang part ng frets na iba naman yung tinuturo. Kasi nga, dahil hindi natin alam yung fretboard, di natin kabisado. Balikan natin yung example kanina mga master. O, halimbawa, pag G major, lumalabas ito. Or meron pa dito. Ginamit yung mga open notes. Yan, open notes. Meron din dito. Yan. Pero pag titignan natin yung nota por nota, yan. Notes for note yung titignan natin dyan. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Pwede na natin yan magpadugtong-dugtong mga master. Basta lagi tayong nasa root, babalik tayo. So, ito. Example, dito tayo mag-start. So, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Dahil may G, kaya pa nating pataasin yung ating scale. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Oh, pwede pa natin yan. G, A, B, C. Oh, hanggang C lang tayo dito sa ating gitara. Yan, hanggang dyan lang yung fret niya. Oh. Ang point dito mga master is, pag alam mo yung fretboard mo, hindi ka na malilito kung saan yung susunod na mga nota dyan sa fretboard mo. Kumbaga parang kukusa na lang yung mga daliri natin na susunod doon. Yun lang mga master. This is Mark Music. Sana mga master, nagbigay ito ng knowledge sa inyo mga master. God bless you all. Peace out.